tayo. Doon na tayo siguro sa mga quick questions. Umpisa na siguro tayo kay Bench. Bench, kaya bang sumagot habang kumakain? Yan. Siguro yan. Sige, okay. So, siguro Bench, no? First question ko siguro sa'yo, men. Paano mo nakuha yung gig sa MYMP? Okay. Backstory, 2018. Nagtawag sila for audition at nag-refer sa akin yung bassist, si Kuya Aaron. So back then, ano talaga ako church drummer ako dati. Church drummer up until now. So nag-start talaga ako sa church lang. So bago ako nakapasok sa industry ito, sa church lang talaga tayo nagda-drums. So, yung sa MYMP ba, bro, ano ba yun? Parang straight, refer ka nila? Ito si Bench, ito na kunin natin pumalo. Or dumaan ka rin sa process ng audition? Dumaan din ako sa process ng audition. Nung unang, unang nag-post sila ng nagpapa-audition sila for drummer, nag-message na ako dun sa thread na yun, parang sa post nila na yun na gusto ko mag-try ng audition. Pero hindi nila ako nakuha noon, hindi pa ako napansin, kumbaga. And then, yun na, through the help of yung bassist namin, si Kuya Aaron, Ni-refer ka? ni-refer ako kasi kasama ko rin si Kuya Aaron sa church. Pero magkaiba kami church, pero parang nasa isang community kami ng mga musician sa simbahan. Kaya mahalaga talaga din yung network, no, Yes, bro? yes. Okay, so, speaking of audition, baka bro, makabigay ka ng tips. Paano ba dapat pinaghahandaan ang isang audition? Okay. Nung nag-audition kasi ako, binigyan ako ng song or audition piece na tutugtugin ko with Ben. Pero nagpa-send sila ng video na ako nagpe-play ng drums. So para at least makita lang nila. And then nag-set sila ng date na ito nga mag-audition ka with the whole group kasama yung para at least makita nila live kung paano ka tumutugtog. So pinagandaan ko yun, binigyan nila ako ng 5 songs na gagawin namin. Dami And then syempre growing up naririnig ko na yung mga kanta nila. So may magkaroon na ako ng idea kung ano yung ginagawa. Pero sobrang sikat talaga yung MYMP and siguro ako nga hindi ko masasabi na hindi nag-die down kayo kasi naging classic hits niya yung mga kanta niya na ultimo mga anak ko, totoo lang. Alam nila yung banda niyo. Hindi naman kayo masyadong tumutugtog sa radyo na hindi rin naman nila kayo napanood sa gig. Pero alam nila. So, ayun siguro yung mga bagay na masarap ma-achieve, no? Lalo na kung drummer ka. Yung palo mo never dies, no? Throughout the years, man. Ayun. Okay. So, on the right corner. Joke lang. Doon tayo sa kabila, no? Okay. So, Pao, brother, no? I'm not sure if everyone is aware of your band since it's new, di ba? So, siguro, ito yung unang question ko sa'yo. Bilang up-and-coming na banda ang Hey Cynthia, ano ba ang mas need i-prioritize ng isang bagong group, bro? Social media activeness ba tayo? Or dun tayo sa live gigs? Sa end namin, parang mas pinaprioritize namin ngayon SOCMED kasi since up-and-coming kami, wala pa masyadong following. So, nakafocus kami sa SOCMED. Pero, importante rin yung live gigs kasi minsan doon ka rin makakakuha ng magandang content pagka meron kayong tugtog sa labas. Tapos, makaka-connect din kayo sa ibang mga taong di pa nakakaalam ng banda nyo. So, ayun, feeling ko parehas siyang importante. Pero sa end namin ngayon, SOCMED talaga. Okay, so kumakain ako Time nila na kumain. Totoo yun. Ang dami ngayon wala ding banda Pero nakikilala sila dahil dun sa social media. Diba? Okay.
Okay, so ito hot question to, no? Patay. Okay. So, siguro maganda kung parehas ko kayong tatanungin, pero siguro mauna tayo kay Benj, no? Okay, Benj. So, kung papipiliin ka, gears or skills? Siguro sa akin, they both work hand in hand. Kasi hindi mo sila mapag-iwalay. Of course, ang una natin talagang, kumbaga, pagbibigyang pansin is yung skills. Dahil nandun yung foundation natin, hindi lang isang drummer. Yung groove, yung timing, yung lahat. Mga fundamentals natin nandun sa skills, di ba? Kumbaga, very hot topic kasi ngayon yan, no? Mismo. Tungkol sa ano ba mahalagang unahin ko, yung gears ba o yung skills ko. Pero sa akin, hindi mo sila magagawang versus eh. Parang para sa akin, sa opinion ko lang naman to, no, mga kapatid. No? Hindi siya magagawang versus kasi once na sharpen mo na yung skills mo, of course, para gumanda rin, kumbaga yung projection mo sa pagtugtug mo, mag-i-invest ka rin ng gears, di ba? Hindi naman kung ano lang na okay na ano ka na ano lang, skills lang. Pero siyempre, kailangan mag-invest ka rin in the long run ng mga gamit ng mga gears. So, parang hindi sila mapagbabanggang magkalaban eh. So, they work both hand in hand. Yun sa akin, yun yung opinion. Okay. So, yun nga, they work hand in hand. Pero kung isa doon, mas uunahin mo sa skills tayo. Siyempre. Okay, so skills. Pero tama, no? Ang galing na sinabi mo. Kasi, para mas lalong lumabas yung ikaw, kailangan mo rin ng tamang tunog. And yung tamang tunog, hindi mo naman yan minsan nagagawa sa ensayo. Nasa gamit din. Parang siguro kung mahilig kayo guys sa photography, marami dyan simple lang pumitik, pero ang galing mag-edit. Yes. Kaya yung mismong kinalalabasan, sobrang ganda. It's a different skill, no? Okay. Thank you. So, ganun din siguro, Pao. Same question, bro. Kung papipiliin ka, gears or skills? Gears! Daming Ano, yan lang daming meron pera ako. eh. Daming pera. Then, Anak ng contractor pa eh. Hindi, ako mismo yung contractor. Hindi, same din do sa sinabi ni Ben, syempre skills muna. Kasi di naman tayo lahat blessed sa umpisa eh. So, yung iba, estudyante pa lang. So, unahin natin skills. Kahit sa unan lang, pumalo-palo kayo sa unan, pwede naman yan. Pero iba rin kasi nabibigay pag may gamit ka. Tsaka ngayon, 2025 na, tapusin na natin yung nice set pops. Di ba? Nice pop. Kahit sa meron pa rin talaga eh. Pag umapir Yun, man. alam na yun. Dapat ka na. Alam na din. Yun. Solid, tas apir, oh, patay. Alam mo na kasunod eh. Kahit di naman talaga maganda yung ginawa mo. Ayun, parang yun na sa akin, parang kailangan din talaga mag-invest sa gamit pag nasa level ka na kung seseryosohin mo na talaga yung ginagawa mo. Pero yun, skills pa rin talaga. Sobrang sangayon. Siguro, parang to add on to nabanggit yung dalawa. Mas masarap pag-ensayo kapag mas maganda rin yung gamit. Yes, mas nakakaganit. So, it also pushes your skills to the next level kung meron kang appropriate gear. 'Di ba? So, tama, they really work hand in hand. Kailangan mo mag-ensayo para makita mo rin yung halaga ng pagbili ng gamit. At sa magandang gamit, ibabalik rin niya sa'yo yung gana mong mag-ensayo. Yo. 'Di ba? Ang ganda nun ah. Ang ganda nun. Ikaw kaya dito? Mic drop. Okay, so tungkulit natin. Para tayo nalalasing sa cook. Ano mo to? May karga ba to? Nalasing sa mantika ng pizza. Okay, so siguro last question na kasi syempre ayaw din naman natin masyadong mahaba. So, Benj, tanong ko sa inyo siguro iibahin ko, no? Kasi ayoko masyadong uniform. Though yung kanina kasi hot item yan eh, di ba? Hot question siya. So, magandang... Okay, so ikaw, Benj, over the years, ano yung pinakamagandang aral na naibigay sa'yo ng pagtatambol? Yun, ganda nga yan. Thank you for that question. Siguro sa akin,
Well, technically, bago pa rin naman ako sa anong to. Pero siguro isa sa mga natutunan ko bilang sa pagtatambo, yung disiplina. So, mahalaga yung disiplina. Una-una, disiplina mo sa sarili mo, disiplina mo sa mga ginagawa mo, umpisa sa bahay, diba? Siyempre bilang ikaw anak, disiplina ba? Pangalawa, siyempre, yung pakikisama mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yan ang importante at isa sa pinakamahalaga din na marunong ka dapat makisama sa mga tao. Madadala mo yan kahit saan ka magpunta kahit sang kumbaga sang ano ka dalhin kumbaga, Sitwasyon, lugar. Madadala mo yan lalo sa mga taong di mo pakilala talaga. Madadala mo yun kung may pakikisama ka. Madali mong kumbaga mako-connect yung sarili mo sa iba. Totoo. Siguro good example lang yung sa ating tatlo Kasi 'di ba syempre tayo pa matagal na tayo magkakilala. Si Benj sandali lang pero pagkasama mo, sobrang akala mo ang tagal na rin 'di ba? Ganun talaga 'yon. Tama. So, bago ako mag-proceed nawala yung screen ng questions ko. Pa-unlock bro. Pa-unlock bro. Okay. Ayan. Okay, tapos yun nga, tama disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, dumarating talaga sa time din. Kahit siguro mag-focus tayo sa mismong drumming, may mga burnout, matatamad ka, mapapagod ka. Lalo na kapag naging trabaho mo siya, kung show band ka, 'di ba? Buti kung working ka, tapos paminsan-minsan tumutugtog ka, nakikita mo yung drumming as an outlet na tag stress. Pero parang kunwari si Benj, na halos every other day or every night, may time na talagang sobrang tuloy-tuloy kayo. Sa isang araw, may ilang shows kayo. Parang ano talaga, kung wala kang disiplina, hindi mo kakayanin yun No? Tapos yung pakikisama, pa-unlock ulit. Tapos yung pakikisama, tama. Kumbaga, sa akin, yung skills will get you there. But what keeps you there is yung pakikisama. Yun. Diba? Okay. Mic drop. Okay. Nandiyan nakasulat yon. So. Nasusulat. Yes. Nasusulat po. Ginagandahan lang natin yung pagsabi para kunwari totoo. Okay, so last Last question tayo sa iyo naman, Pao. Siyempre, di ba, alam ko si MYMP kasi sa iyo, Benj, kayo nagko-cover kayo ng songs na. Kayo, Pao, ibang approach nyo, all original songs kayo, di ba? So, yan siguro yung gusto ko malaman, bro, dahil marami sa atin sa community, mas nagfo-focus din sa original songs, yung mga kanta nilang sarili. So, as a drummer, bro, paano mo ginagawa yung palo mo since all original songs kayo? Bale, sa amin kasi, pag sumusulat kami ng kanta, majority lahat ng na-release namin is magkakasama kaming lahat. So, doon yung lyrics, doon yung melodies. So, sumasabay lang ako. Kunwari, mag-riff sila, sasabayan ko muna. Tapos, nakikinig ako sa mga kabanda ko. So, parang ano bang tinatanong ko yung vocalista namin, ano bang gusto mong feel dito. Tapos, kung meron kang suggestion kung anong... Kumbaga, importante rin kasi nakikinig tayo Kahit hindi sila drummer, makinig tayo sa kanila kasi hindi natin alam meron silang naiisip na hindi mo naman maiisip ever. Tas ang ganda pala. So yun, parang 70% mas nakikinig ako sa kanila. Tas 30% sa akin na parang ganun yung ginagawa ko sa band namin. Ang galing nun, bro, kasi sa akin talaga ang musikero dapat collaborative no? Sabi nga nila, kapag nakaupo ka dyan, para sa drums lang, may mga cymbals tayo pag hinampas mo, hindi ganun kaganda sa side mo. Pero pag napunta sa audience side, maganda. Vice versa din. So, it's not bad to have another set of ears and eyes to help you out. Diba? So, ayan. Ngayon, bro, siguro follow-up question ko na rin dyan sa'yo. Since parang ano kayo O tara, bana tayo, subukan natin to. Gano'ng haba ang proseso para matapos yung isang kanta? Actually sa amin mabilis yung lyrics kasi ibang klase rin si Ray. Shout out Toby. Si Ray. Hindi, ayun nga, sabi ko Ray nga. Si Ray. Ibang klase yung utak niya So parang pag may tumugtog siyang gano'n, meron na siyang parang natural na pumapasok sa kanya yung lyrics.
So, ayun, parang siguro sa isang kanta, matatapos namin siya in 2 hours. Tapos yung, ganun kabilis bro. Grabe ah. Pero yung body pa lang. Pero yung, Add-ons. oo, yung add-ons, yun na yun. Parang babalik-balikan namin. Pero yung body, buong buo na yun 2 hours. Yung structure, paano mauumpisa, hanggang matatapos. So, thankful din ako sa mga kabanda ko kasi nakikinig din sila eh. Kumbaga walang ego. Kung meron silang gustong gawin, hold back muna. Tapos parang sasabihin, Kuis, okay ba sa'yo yung ganito? O tsaka na mabubuo. Ang galing no bro no. Yun yung bench, meron ba kayong gig? Okay, ngayong month of September, makikita nyo yan sa sa social media namin. Plug ko na lang din. No? Yes. Social media accounts ng MYMP Official, nasa Facebook, TikTok, YouTube, yan, Instagram. So doon na tingnan yung mga upcoming naming shows and schedules. And of course, brewing din yung album na ginagawa namin, all originals. Nice. So, yun. Pangan nyo na ngayon. Galing nun bro, kasi si MYMP, totoo lang no. Mas kilala ko si MYMP sa mga sobrang classic covers eh. So, ito yung first time na original song. All So, original galing man. na. Okay, good luck dyan at congrats Yun na. bro ah. Thank you. Okay. So, hey Cynthia bro. Ayun, this September, meron kami September 16 sa Makati Sari-Sari Bar. So, yun, plug ko na lang din yung page namin, Hey Cynthia. Yun, meron kami Facebook, TikTok, saka Instagram. YouTube din pala, meron din kami. Tsaka pa, alam ko, di ba, parang soon na rin para magre-release kayo ng single. Meron ba? Meron kami. Okay. Meron na naka-ready. Meron lang mga inaantay na sana suportahan niyo yung mga bagong songs. Totoo, hindi sa kaibigan ko si Pao, pero narinig ko, maganda talaga siya guys. Thank you, Promise. thank you. So, excited din ako marinig yan. Alam mo na nandyan na sa stream mismo. No? Okay, so wala ba kayo sa shoutout? Ganon? Bench? Shoutout sa Siskin, kay Boss Greg. Yes. Baka naman, Love you, boss. Baka naman, boss. Ikaw, Pao, meron? Shoutout sa mga kabanda ko, syempre. Ang Hey Cynthia Boys at Girl. Kasi may isa kaming girl na Gitarista yun, di ba? Gitarista. Gitarista. Galing nga na setup niya. Okay, so siguro yan na muna tayo for now, guys. No? Sana naging masaya rin kayo, parang Thank kami you, rito. thank you. Okay, bye-bye.